yung yung trading view bago kayo mag-trade. By the way, trading view hindi dito magte-trade ha. Just to clarify, ang trading view is a graphing tool only. Ginagamit to for stocks, ginagamit to for forex and even crypto like Bitcoin, Ethereum, etc. For the purpose of this session, pag-uusapan natin dahil na-request ng mga gustong makinig na Jollibee Foods Corporation daw ng Philippine Stock Exchange. So, start muna natin from scratch. Halimbawa, what if galing ako sa home screen? No, galing ako ng home screen. From home screen, ito yung tsura ng home screen ng trading view. Paano ka maghahanap ng stocks dito? So, pwede mo, ito, yung market summary, halimbawa, Philippine stocks. You click the stocks, and then, you can search, ayan, yung stocks, ano yung mga country, ayan, meron ditong country, pwede mong i-determine kung anong country. Halimbawa, ayan, all countries. USA, Canada, Belgium, Luxembourg, etc. Maraming countries na nasa loob ng trading view, guys. So, in Asia Pacific, ang ating PSE is already included. This is one of the newest update for trading view, no, ng trading view na dati kasi walang PSE, now it's already included. So, I just choose Philippines. For the purpose of this session, ang hinihingi nilang makita, Jollibee Foods Corporation. So, let's check Jollibee Foods Corporation. And then, ayan, ito na yung Jollibee Foods Corporation. Meron mga kwento, no, na makikita kayo about Jollibee Foods Corporation created by different traders. Meron dito, ayan, meron dito mga nag-graph, pinakitaan na, ayan, ano yung itsura ng Jollibee. Pero if you wanted to check yung kayo mismo from plain, ngayon Jollibee, close ang market, it's 260 pesos per stocks. So ngayon, kung gusto nating makita kung ano ang itsura ni market sa Jollibee Foods Corporation, check niyo yung super charts para makita ninyo. Pero pwede naman kasi titignan niyo lang muna yan ng isa-isa, no? May overview si Jollibee Foods, makikita ninyo yung itsura ng market. Ito yung itsura ng market simula kanina umaga, pero sarado naman kasi si market, although gumagalaw siya dahil possibly tinetrade si Jollibee sa ibang bansa. So ngayon, pagka chinek mo ngayon, punta ka dun sa tinatawag na super charts. Bakit super charts? Kasi dito mo makikita yung stocks ni Jollibee. Ayan, so si Jollibee, ito yan. Ngayon, ito, lumabas na yung candle ni Jollibee. So, kunyari, wala tayong ibang rito. Wala tayong ibang, ayan. Ito yung itsura ng plain graph ni Jollibee, no? So, ang ginawa ko, nag-draw ako ng channel, Reyna. Nag-draw ako ng channel. Yung pag-drawing ng channel, ulitin natin for the purpose of this session. Ayan. Halimbawa, yan yung nakita mo pagka-click mo ng super graph ni Jollibee. So, naka-candle yan, Heiken-Ashi, pero pwede mong gamitin yung regular normal candle para makita mo yung summary. Ang difference lang ng type of candles is yung approach ng trader. Tsaka na natin pag-usapan yon. Pero for the purpose of drawing support and resistance, I would suggest you use yung regular candle. So, dito sa TradingView, may mga drawing tools dito. Ayan, ito yung mga line, meron mga painting, meron iba yung mga mathematical drawing like XABCD pattern, Fibonacci retracement, etc. or arrow markers. For this particular session, ang kailangan natin makita si support and resistance. So I will be using yung tinatawag na parallel channel for easier understanding o madaling ma-draw at maintindihan yung support and resistance. Kasi si parallel channel, ita-drag and drop mo lang yan, point to point. Point A to point B. Ayan, pantay na yung linya. Tapos, ibababa mo lang siya hanggang saan yung nakikita mong pinaka-support, which is here. So, ayan. Nakita na kaagad natin si support and resistance, no? Maliwanag na maliwanag ba, mga ma'am, sir? Kitang-kita yung support and resistance. For the benefit of mga bago, ano yung support, ano yung resistance? Yung support, ito yung price na nagtatouch yung price action, yung presyo na pinakamababa. So siya, yun yung pinakamababa.
pero hindi pa bumababa yung presyo sa pinakamababa. Meron siyang movement patagilid. Nakikita nyo, patagilid yung movement niya. Kahit na pataas siya, patagilid, ibig sabihin, hindi bumababa yung presyo ni Jollibee sa level ng 163 simula nung May 18, 2021. So medyo strong support ito mga kapatid. No? Ngayon, yung resistance levels naman, ito naman yung presyo kung saan ay hindi tumataas yung presyo ni Jollibee ng mataas na mataas, yan yung pumipigil. Simula nung November 2021, so strong resistance din to kasi 2021 pa tong resistance na to. Therefore, malaki ang tendency na bumaba ang presyo ni Jollibee from its current price na 260. Dahil kung mapapansin niyo, nasa resistance level siya. Ngayon, tatanungin nyo, resistance, babagsak yan. Ano yung mga possible na area kung saan siya babagsak? Based lang dito sa graph na to, no? Ng support and resistance, possible 211. Yung kanyang babagsakan, 211.6 in the next few days, no? So, siguro, in a weekly, tingnan natin yung weekly, ha? O, yan, tama. Yung weekly candle, pwedeng hanggang dyan siya bumagsak. Kita naman, di ba? Weekly, may pattern siya. Okay, nung April 17, bumagsak siya, tas umangat. So, talagang dyan siya sa 210, 211 level. Meaning, yan ang ideal level na aantayin mo. Either babagsak yung presyo dyan, or magbe-breakout sa channel yung presyo. Pag nag-breakout yan sa channel, ibig sabihin, pwedeng tumaas siya ng mataas na mataas. Ang next area na pwede niyang puntahan kapag nabasag yung channel na yan is ito. Kasi ito yung next resistance yung 287 or ito yung 327. So these are just all patterns, guys, no? Walang magic dito, it's purely pattern, purely mathematical. Pag tinitignan or nagbibigay kami ng aming mga analysis, hindi po kami nanghuhula. We base it on graphs. And ito, yan, may mga dinrawing po tayo ng mga tools, ginamit tayong tools. Particularly for this session, ginamit natin sa TradingView to identify ano yung possible na mangyayari o magaganap sa market. And this is just the basic support and resistance, guys. I'm not using other indicators or even other strategy for this case. So yung mga candles, again, kaya sabi ko, ayan, yung candles is para lang para makita natin yung different approach. For Heiken Ashi candle kasi, ang ginagawa ni Heiken Ashi, ina-average na niya yung buong kandila. Payat or mataba yan, kapag katingin niya, yung candle is very pula na tapos base yung size ni Heiken Ashi sa kung ano yung actual na volume nung na yan. Volume and price average ang Heiken Ashi candle. So may volume and price. So mapapansin niyo, sabi nga nila, kaya si PSE napaka predictable pa. Pag naging green na yung Heiken Ashi, yan mga 80% of the time tataas yung presyo. Pag nag-red yan, mag-short ka na. Kasi malaki yung chance na babagsak siya. So ganyan yung ganyan yung PSE. This is for Philippine Stock Exchange. By the way, guys, it depends pala sa asset class, no? Heiken Ashi might be effective in mayu-utilize mo siya sa mga stocks. Pero it doesn't mean that it is also applicable to other assets. With other assets, I suggest you check other possible indicators or other possible scenario, particularly crypto and forex. Yan, may maraming maraming factors involved dyan, like yung news can actually change the direction of the price in an instant, no? Pwedeng lang yan, pwedeng ma-change yan minsan in seconds. So ngayon si PSE, kahit naman mayroong mga news or minsan may black swan na tinatawag, or yung bigla ang pangyayari sa merkado, hindi naman seconds sa bibilangin natin, hours naman yan.
kung minsan ay minutes, no, or days. So that's how you trade your support and resistance in a nutshell. Ayan. So thank you very much guys for tuning in.